ika-21 ng Mayo, 2026. Bandang huling umaga, sa baybayin ng dagat ng Azov, sa sinakop na timog ng Ukraine, malinaw ang langit. At doon sa itaas, nakatayo sa isang piraso ng lupa sa pagitan ng dagat at laguna, isang drone ng Ukraine ang kumukuha ng lahat ng nangyayari. Sa ibaba, mga gusaling nakahanay sa tabi ng tubig. Isang buong complex na ginawang punong himpilan ng Russia para sa mga espesyal na puwersa ng FSB. Ang pinaka-kinatatakutang lihim na serbisyo dito. Hindi alam ng mga ahente sa loob ang mangyayari. Para sa kanila, isang normal na araw ng trabaho na malayo sa linya ng labanan hanggang sa ang unang pagsabog ay bumutas sa bubong. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Kapag bumalot na ang usok sa screen, ang dating punong himpilan ay naging guho. Si Pangulong Zelensky mismo ang nag-anunsyo ng resulta, 100 kaswalti sa panig ng mga Ruso. At kahit alin sa dalawang panig ang makaranas nito, isang baday ang tiyak. Natuto siya ng leksyon agad-agad. Iniwan niya ang baybayin at hindi na bumalik. Pero kabaliktaran ang ginawa ng FSB. 2 buwan matapos, ilang kilometro lang mula doon, sa parehong bahagi ng dalampasigan, 100 ahente nagtayo ng bagong base. Sa pagkakataong ito, mas malaki, may 70 sasakyan, may armadong gwardiya, checkpoint at underground na silungan. Sigurado silang sa pagkakataong ito, walang makakatuklas sa base. Pero ang Ukranya ay may mga mata sa himpapawid at hindi kailanman tumigil sa pagmamasid. At ang nangyari noong ika-20 ng Hulyo ay nagpapatunay na hindi basta-basta ang pagkakamali ng FSB. Ginawa nila ang tanging pagkakamaling hindi dapat gawin ng serbisyong paniktik. Para maintindihan mo ang nangyari, kailangan mo munang malaman kung ano ang ginagawa ng FSB sa bahagi ng Ukraine na okupado nila. Hindi ito gaya ng akala ng iba. Tingnan mo, ang ahente ng lihim na serbisyo ng Russia ay hindi nakatayo sa trinsera na may dalang rifle. Siya ay natatrabaho sa likurang hanay. Ang trabaho niya ay ibang uri ng digmaan. Nang pumasok ang mga tropang Ruso sa rehiyon ng Kherson, noong 2022, dumating din ang mga ahenteng ito. Dumating silang may dalang mga nakahandang listahan. May pangalan sila ng mga veteranong Ukrainyano, ng mga kawani ng gobyerno, ng mga voluntaryo, ng sinumang maaring mag-organisa ng paglaban. At ang impormasong ito, pati na rin, ay naitala ng memorial. Isa sa pinakarespetadong organisasyon ng karapatang pantao sa mundo. Diyan, nagsimula ang pagtugis. Ginawang selda ang silong ng mga pampublikong gusali. Sa mga garahe, may silid interogasyon ang mga ahente at isang paaralan ang ginawang sentro ng detensyon. Nang nabawi ng Ukraine ang Kherson, sa pagtatapos ng taong yon, natagpuan ng mga taga-usig ang 11 sentro ng detensyon sa lungsod lamang. Ayon sa pamahalaang Ukrainyano sa buong rehiyon, natagpuan ang mga bangkay ng 63 tao na may mga palatandaan ng pagpapahirap at hindi ito isang malayong nakaraan. 7 araw bago ang pag-atake na makikita mo sa bidyong ito, pinatawan ng parusa ng European Union ang isang opisyal ng FSB na nadangalang Yan Zanevsky. Ang dahilan? Pagtotorture sa mga sibilyan mismo sa rehiyong ito. Ito ang FSB na sumasakop sa Ukraine. Isang makina ng pagmamanman, pag-aresto at pagmamalupit, pero ang ganitong makina ay nangangailangan ng isang command center. Isang lugar na may sapat na espasyo, enerhiya at komunikasyon. Sentro ng lahat ng koordinasyon. At ang lugar na pinili ng FSB? Well, ito ay isang resort sa gitna ng tabing dagat. Ang pangalan niya, Express. Isang pansyonan, tawag ng mga Ukrainian sa isang hotel na pangbakasyon tuwing tag-init. Matatagpuan sa tabing dagat ng Azov sa baryo ng Shaslivtseve. Ito ay may 8 ektarya ng parke. Pinainit na swimming pool, pribadong dalampasigan na may pinong buhangin, kayang tumanggap ng 1,000 bisita. Dito nagbabakasyon ang mga pamilyang Ukrainyano tuwing tag-init kasama ang kanilang mga anak. Pero pagkatapos ng pananalakay, biglang nawala ang mga pamilya. At doon sinamantala ng FSB ang pagkakataon para lumipat doon.
Sa loob ng ilang panahon, gumana naman ito hanggang sa madaling araw ng ika-23 ng Abril 2026. Bandang alas 3 ng madaling araw, bumagsak ang mga drone ng Ukraine sa Express. 5 gusali na ginagamit ng mga ahente bilang tirahan ang nawasak. Pati ang kantina. Bumagsak din ang arsenal at ang imbaka ng munisyon. 4 na sasakyan ang sinunog. At napakalaki ng sunog na pati ang sistema ng NASA na nagmumonitor ng mga sunog ang nakatukoy sa apoy mula sa kalawakan. Isang Russian na channel sa Telegram ang naglabas ng ulat gamit ang code ng mismong Russian Army. 2 empleyado ang naging karga 200, 10 ang karga 300. Sa military jargon nila, karga 200 ay patay at karga 300 ay sugatan. Ang post na ito ay nakita ng 167,000 beses. Ibig sabihin, hindi na sikreto sa kahit sino ang nasunog na base. Nalaman ito ng FSB. Nalaman ito ng buong mundo. Markado na ang baybaying iyon. At kung nagugustuhan mong makita ang kwentong ito na nabubuo piraso kada piraso, mag-subscribe ka sa channel dahil lalo pang lalala ito para sa FSB. Isang buwan pagkatapos, dumating ang ikalawang babala. Yung atake na nakita mo sa simula ng video. Ika-21 ng Mayo. Ang punong himpila ng espesyal na puwersa ng FSB. Sumabog sa mismong liwanag ng araw. Ang lugar ay Henitezka-Hirka, isang baryo na katabi ng Syasliptseve. Sa parehong sandbar, sa parehong guhit ng buhangin sa pagitan ng dagat at laguna. Mismong si Pangulong Zelensky ang naganunsyo. Ayon sa kanya, humigit kumulang 100 Ruso ang patay at sugatan. At dagdag pa dyan, isang sistemang anti-aero na pansir ang nawasak din. Isang kagamitan na tinatayang nagkakahalaga na hanggang $20 milyong. Huminto ka para makita kung ano na ang nangyari hanggang ngayon. 2 base ng FSB ang sinunog sa loob ng 30 araw sa parehong bahagi ng baybayin. Sino mang makakita nito, malamang ay mag-iisip ng pareho. Umalis kayo dyan agad. Kompromisado ng baybaying yon. May nagbubunyag ng mga posisyon natin. O baka may nakakakita sa lahat. Hindi mahalaga ang dahilan. Ang mahalaga ang manatili ay pagpapakamatay. At alam mo ba kung ano ang ginawa ng FSB? Bumalik sila. Bumalik sila sa baryong pinangyarihan ng unang pag-atake. Ngayon, bago ka tumawa sa katangahan, hayaan mong ipakita ko muna ang isang bagay. Dahil baka hindi naman talaga ganon katanga ang desisyong yon gaya ng iniisip mo. Ilalagay muna natin ang sarili natin sa sitwasyon nila. Kailangan mong bigyan ng tirahan ang 100 tao. Kasama ang kantina, kuryente at komunikasyon. Kailangan mong magparada ng 70 sasakyan. Kailangan ng saradong perimeter na madaling bantayan, malayo sa abot ng artelerya. Sa sinakop na rehiyon ng Kherson. Anong klaseng lugar na may lahat ng ito at handa na? Eksaktong ganyang resort hotel ito. Isang malaking gusali. May bakod. Kumpleto ang pasilidad. Nakatigil mula pa nung nagsimula ang digmaan. At hindi ito haka-haka. Ginawa na itong pamantayan ng mga Ruso. Isang resort ito noong Abril. Isang kompleks sa tabing dagat noong Mayo. Isang bahay pahingahan sa Henichesk, tinaman noong Hunyo. May mga sundalong Ruso na nakatira sa loob. Ngayong Hulyo, isa pang pansinat. Para sa kanila, ang pagpili ng resort ang pinakamakatwiran. At ang FSB ay lumampas pa. Ginawa nilang isang kuta ang pansyonat. Ayon sa serbisyong paniktik ng Ukraine, may armadong gwardiya ang lugar. May mga checkpoint na nagbabantay sa mga pumapasok at lumalabas, mga harang na pang-inhinyeriya at mga silungang nasa ilalim ng lupa na hinukay sa paligid ng base. Bawat bagong layer ay lalong nagpapalakas ng proteksyon ng complex sa loob. Pero may isang detalye na hindi nila pinansin. Bawat bagong layer ay lalo ring ginagawang mas kita ang complex mula sa labas. Ang pader, sa totoo, hindi talaga nakapagtatago ng anuman. Sabi ng pader, may bagay na hindi pwedeng makita. At sa kabila, may isang tao na isinusulat ang lahat. Habang ang FSB ay nagtataas ng mga harang at naguhukay ng mga silungan, ang pagmamaniman ng SBU, ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine,
ay gumagawa ng ulat. Mahigit 70 sasakyan ang nabilang sa lugar. Ang mga checkpoint ay naitala. Ang mga silungang nasa ilalim ng lupa ay natukoy. Ang tantiya ay may 100 sundalo sa loob ng complex. Pinalalakas ng FSB ang base. Lahat ng dagdag na puwersa ay nagpapalaki sa dosye ng Ukraine. Hindi ito hiwalay na gawain. Bahagi ito ng mas malaking plano. Noong katapusan ng Hunyo, inanunsyo ni Zelensky ang isang kampanya ng 40 araw ng mga pag-atake laban sa retaguardia ng Russia. Kasama rito ang mga refineria, paliparan, imbakan at mga sentrong pangkomando. Ipinagkatiwala niya ang misyon sa pinakamabangis na unit ng Ukraine. Ang sentro ng mga espesyal na operasyon Alpha ng SBU. Ayon mismo sa serbisyong Ukranyano, ang nag-iisang unit na ito ay nakaneutralisa ng mahigit 50,000 mananakop sa unang kalahati pa lang ng 2026. Kaya napabilang ang resort ng FSB sa mga target. At ayun mga kaibigan, usapan na lang ang pagpili ng tamang gabi. 20 ng Hulyo, pumapailan lang ang mga drone ng Alpha. 13 lang ang umabot sa target. Sa imaheng thermal, makikita kung ano ang itinago ng FSB. Mga hanay ng truck na kumikislap sa infrared. Mga gusaling pinainit. Ang buong complex ay nakalantad na parang isang X-ray. At saka nagsisimula ang mga kislap. Isa-isa ang mga drone ay sumisid. Ang mga gusali ay tinatamaan. Sunod-sunod na sumasabog ang mga hanay ng sasakyan. Kapag may target pang nasusunog, agad na nakalak ang susunod na target. Sa huli, ang natitira ay isang malawakang sunog na sumasakop sa buong complex. Ang Instituto sa Pag-aaral ng Digmaan, isang sentro ng pagsusuri sa US, tinukoy ang lokasyon ng mga larawan at natukoy ang drone na responsable sa mga pag-atake. Ang FP-2 mula sa kumpanyang Ukrainian na Firepoint. Eksaktong ginawa ito para sa ganitong uri ng target. May abot ng mga 200 kilometro. Sapat yon para hagupitin ang okupadong likurang linya. Kaya nitong magdala ng lampas, 100 kilo ng pampasabog. Tingnan ang mga larawan ng drone habang gumagalaw. Kakaunti lang ang nakakaalam, pero may iba pa siyang kakayahan. Kaya nitong magpaputok ng rocket habang lumilipad sa mga target na makita ng operator sa daraanan. Tingnan mo ang coincidence naman. Isang araw matapos ang pag-atake sa resort, muling nagpakita ang FP-2 sa parehong lugar. Sa pagkakataong ito, sa Chonhar, ang checkpoint na nag-uugnay sa Crimea at sa mainland. Ang pagsabog ay na-video mula sa lupa sa panig ng Russia. Isang bulang apoy ang lumamon sa kumpol ng mga trap. Isang lalaking tumatakbo para iligtas ang sarili niyang buhay. Pero hindi natapos ang habulan na ito sa resort. Nagbago lang ito ng lokasyon. Ngayon, kaya mo bang isipin kung ilang ahente ng FSB ang nasawi noong gabing yon ng ika-20 ng Hulyo? Sige, walang nakakaalam. Hindi inalabas ng SBU ang bilang ng mga nasawi, pati ang eksaktong petsa ng pag-atake, lalo na ang Rusya. Wala pa ring nababanggit tungkol dito hanggang ngayon. Wala ring independenteng source na nagpatunay ng resulta. Pero may ilang mga website na nagulat ng 100 patay. Isang bilang na halos kapareho ng sa mga naunang kahalintulad na pag-atake. Pero hindi bilang ang pinakamahalaga rito. Ang mahalaga ay yung tanong sa simula ng video, naalala mo? Sa huli, ano nga ba ang naging pagkakamali? At ito, masasagot natin. Ang espya ay nabubuhay sa iisang bagay lang, ang manatiling hindi nakikita. Ang totoo, ang lihim na serbisyo ng Rusya sa Kherson ay hindi kayang manatiling hindi napapansin. Para mapatakbo ang makina ng panunupil, kailangan nito ng mga sasakyan, ng perimetro, ng mga gwardiya at ng silungan. At lahat ng ito ay nag-iiwan ng bakas. Sabihin na natin ganon.
Mula sa itaas, isang pinatibay na base sa isang lugar kung saan dati nagbabakasyon ng mga tao. Mas kapansin-pansin pa kaysa sa anumang pagtagas ng kumpidensyal na impormasyon. Hindi sinasabi ng SBU kung paano kinumpirma ng Ukraine ang target. Marahil, hindi na kailangan pang sabihin. Isang complex na may 70 sasakyan at isang checkpoint sa pintuan sa isang baybaying baryo ay nagsasabi na ng lahat. Na nagdadala sa atin sa pinakamalupit na bahagi ng kwentong ito. Ang totoo, walang tamang desisyon. Kung pinoprotektahan ng FSB ang sarili nila, Sa huli, sila rin ang inilalantad din nito ang sarili nito. Kung kumalat siya para mawala, malalantad siya at mawawala sa ayos. Ang kuta mismo ang nagsilbing karatula nito. At nagbayad ng malaki ang FSB para matutunan yan ng 3 beses sa parehong baybayin. Ang halaga ng huling bayad na yon ay kaya na nating tantiyahin. sa praktika nawala ng harapan ng Kherson ng isang sentro ng koordinasyon sa rehiyong matagal nang tumigil ang linya. Aktibo ang 40 araw na kampanya ni Zelensky. Abril, Mayo, Hulyo. Naging padron na ang pagtugis sa FSB. At nauulit ang padron na ito. Sa isang lugar sa sinakop na Ukraine, sa mga oras na ito, may isang opisyal ng FSB na naghahanap ng susunod na gusali na gagawing base. Alam niyang anumang pader na itatayo niya ay makikita mula sa itaas. Habang nangyayari yon, magpapatuloy kami dito at tutok sa susunod na kabanata. Mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod. At sabihin mo nga sa akin sa mga komento, Sa tingin mo ba bumalik ang FSB sa rehiyong ito ng ilang beses? Sa anong dahilan? dahil ba ito sa kayabangan? O baka pagka-desperado? Sabihin mo sa akin kung ano sa tingin mo. Salamat sa panonood. Kita tayo sa susunod na video.